Samantala, tungkol pa rin po sa unang araw ng pagpa-file ng COC, makakausap po natin si Ambassador Henrietta De Villa, National Chairperson ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Ambassador De Villa, magandang tanghali po sa inyo. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie, at sa lahat ng nanonood sa GMA TV News. Opo, ano ho ang assessment ninyo ngayon po unang araw ng paghahain nga ng COC dyan sa COMELEC? Maganda mga nangyari. Nung una ata, merong konting confusion dahil sa maraming bagong panukala ang tinalaga ng COMELEC. Unang-una, hiniwalay nila yung lugar ng pagpa-file ng candidacy ng mga candidates at saka yung interview area. Pero ngayon, maayos na naging sistema at nakakatuwa kasi napaghalo yung kaugalian ng Pilipino na festive, yung mga okasyong ganito festive, pero nalagyan din ng ayos at saka disiplina at orderliness. Kaya maganda, natutuwa ako sa mga nangyari ngayon at nakikita natin malaking mga panibago, maraming pagbabago dito sa COMELEC na sinasagawa. Can be, when you look at it, parang external, mga physical lang. Pero ito rin ay nagpapahayag na meron din silang mga internal changes na ginagawa. Unang-una, mayroong bagong kampanya na kayo ang tumulong gumawa, yung Pili Pinas 2016, na sinasabi, tamang pagboto, tamang pagbilang. Kaya maganda. Ako very hopeful na maging maayos at makabuluhan, ika nga namin sa PPCRV, champ elections. Clean, honest, accurate, meaningful, peaceful elections. Opo. Meron pa ho kayong paalala kaya doon sa magpa-file pa ng kanilang COC, lalo't napakarami nga hong pagbabagong ipinatutupad ngayon dyan sa COMELEC? Ang aking paalala dito sa mga kandidato ng una, kamukha ng tinutulak ng PPCRV na ang pagkakandidato ay isang kontrato na pinapasukan ng mga kandidato sa mga mamamayan, sa bayan, isang kontrato. Hindi ito karapatan o pribilehyo. Ito ay paglilingkod. Kaya para sa PPCRV, leadership is servanthood, At kailangan talaga patunayan nila ito ngayon sa kampanya ngayon na binibigyan nila ng dangal ang kampanya, inaangat nila ang antas na hindi puro entertainment ang pagkakampanya, kundi paglalahad ng kanilang polisiya, ng kanilang platform of government, kung paano nilang tatalakayin ang mga problema na hinaharap ng bayan. Yes, ma'am. Nabanggit nyo na rin po naman na kanina, tungkol pa rin sa pangangampanya. Ano hong tingin ninyo sa maagang pangangampanya, gayong wala pa naman tayo sa campaign period talaga? Alam mo, wala tayong magagawa dyan kasi may ruling ang Supreme Court that there is no such thing as premature campaigning, na hindi pwede magkampanya hanggang hindi nagumpisa ang campaign period, which is February 9 for the national candidates, Kaya from now, lalo na ngayon, kasi nakadeklara na sila, hindi natin maaawat na magkampanya sila dahil walang batas tayong hinahawakan Pero yun nga lang ang sinasabi natin, ang pinapaalala ko, wag na wag yung mga nasa gobyerno magamit ang kanilang pwesto kahit resigned na sila. Siyempre, nandun pa yung mga tauhan, nandun pa yung kanilang mga resources of government, Wag na wag lang gagamitin ito kasi yan ay talagang tignan maigi ng mga botante kung sino itong gumagawa ng mga katiwaliang ito. Opo, syempre, narito na rin ho tayo ngayon. Malapit na naman ng eleksyon. Ano ho ang paalala ninyo sa mga boboto naman? Ang paalala namin sa kanila, itong one good vote ng PPCRV, dalawang bagay ang pinutulak No, no, no to vote buying and selling. At saka yes, yes, yes to mga kandidatong sinuri nila according to K, karakter, K, kakayahan, K, katapatan. Suriin talaga nila mabuti ang pagboto. In fact, itong kampanya ng COMELEC, Pili Pinas, ang nagsimula nito PPCRV noong 2010 at 2013. Pili Pinas, Kaya natutuwa ako, in-adapt ng COMELEC Para sa amin naman, konsyensya ang gamitin sa pagpili ng kandidato at katotohanan ang gamitin sa pagbilang ng balota.
In terms of yung gagamitin po natin na technology naman sa pagboto, ano hong masasabi nyo naman dito? Kasi sinasabi nga ho na talagang dadaan ito sa 7-month process para talagang makita, unlike yung previous elections natin na 1 month lamang. Yung source code review, napakamahalaga yun na reform, pagbabago. Kasi ngayon, 7 months pa, binubuksan na yung source code review. Yung source code, para malaman ng ating mga tagapanood, yun yung instruction na nilalagay sa loob ng makina, loob ng PCOS machine, kung ano ang kailangan gawin ng makina sa halalan. Maliwanag yon. Kumbaga pa sa ating mga tao, yung source code review, parang x-ray yon. Ine-x-ray yung buong katawan ng tao. Ito naman, source code review, ine-x-ray yung buong nilalaman ng makina. Para makita natin kung ito'y tama, kung walang anomalya sa loob nito, yun ang layunin ng source code. Ma'am, ito hong darating na eleksyon, napakaraming tatakbo sa pagka-presidente, Madami, vice-presidente. 18,069 positions. Nakikita ko na yan, siguro himigit kumulang 100,000 ang magkakandidato. Kasi last time, it was more than 85,000 candidates for 18,000 positions. So dapat talaga hong maging mapanuri at tignan ng mabuti ng mga boboto yung plataforma ng bawat isa, no? Pag-aralan talaga at pagtuunan ng pansin ng mga botante. Kung tayo, pag may examen tayo, nagre-review maigi, repaso maigi, ito rin dapat bigyan ng pansin at pag-aalaga at gamitin ang konsyensya para sa pagsuri sa mga kandidatong iboboto. Maraming salamat po sa ibinigay niyo sa aming oras, Ambassador Henrietta De Salamat Villa. din, Salamat din sa iyo at sa GMA7 News. Yan po naman si Ambassador Henrietta De Villa, National Chairperson ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV.